Magandang araw mga kababayan, kamusta po kayo? Welcome, AJ Commentaries po. Muli po tayong mag-usap-usap, magtalakay ng mga nangyari sa politika at gobyerno ng Pilipinas sa mga ilang araw na nagdaan sa trial at ganoon din naman sa mga kaganapan patungkol sa flood control. Kasi of course, definitely napanood naman natin sa mga balita. Kung hindi man kayo nabaha, napanood naman sigurado sa balita yung mga nangyaring mga pagbaha, ano? Kaya mainit na naman yung flood control at isa sa mainit na pangyayari ay yung pagbaliktad o pag-recant ng statement na dating surprise witness, kumbaga bigla-biglang testigo, si Orly Gotesa. Kung matatandaan po natin, si Orly Gotesa, yung ipinresenta ng biglaan ni Senador Rodante Marcoleta sa Blue Ribbon Hearing Committee noon, na kasi po sa isang hearing mga kababayan, dapat po yan merong pagpapasabi kung sino ang ipipresenta. Kasi kailangan mo nang alamin kung ano yung mga kung admissible ba yung mga ebidensyang ilalabas, kumbaga katanggap-tanggap ba yung mga ipapakitang ebidensya, kung meron man, yung sasabihin ba ay may katotohanan, kaya kailangan din ng may notaryo yung mga ibang dokumento, yung affidavit. Pero lahat ng yun mga kababayan ay hindi nangyari dahil biglaan po siyang ipinasok doon noong panahon na yon. At si Orly Gotesa nga mga kababayan ay tinanong at maraming ipinahayag doon sa pangyayari ng Blue Ribbon Hearing, halos isang taon na nakakalipas. September po ata yun kung hindi ako nagkakamali. Pero bago po natin pag-usapan yung kanyang recantation mga kababayan, ay sana po ay kung di pa po kayo nakasubscribe, mag-subscribe po kayo, comment at like. So mag-backtrack lamang po tayo mga kababayan. So gaya ng sabi ko, si Orly Gotesa, ito po ata ay nagpakilalang isa ding dating Marines, ano? Dito, yung bigla siyang ipinresenta ni Senador Rodante Marcoleta. Kung niyo po maaalala, siya yung nagbasa ng affidavit niya na kung saan ay binanatan niya at sinabi niyang nagdala siya o nagparatang siya mga kababayan, nagdala di umano siya ng mga mali-malitang pera doon sa dating former Speaker of the House, si Martin Romualdez. Marami siya doon pinaliwanag, dinetalye niya yung ilang maleta, gaano karami, ilang beses sa isang linggo, at marami siyang binanggit doon na nakasira sa reputasyon definitely ni Congressman Martin Romualdez. Pero sa habang ginagawa niya yun, habang binabanggit niya yung binabasa niya yung kanyang affidavit, mapapansin na ito po'y pinuna ng marami, lalo na sa social media. Yung tila ba pagtuturo sa kanya ni Senador Rodante Marcoleta na para mas alam pa ni Rodante Marcoleta yung anong dapat niyang sabihin. Kung hindi po matatandaan, medyo tinatama siya sa tila ba paglihis sa gusto mangyari ni Rodante Marcoleta. Itinatama at pinapaalalahanan siya kung anong dapat niyang sabihin o anong dapat niyang basahin, na para bang siya mismo, si Senador Rodante Marcoleta, ay alam na alam kung anong dapat sabihin ng isang testigong isang beses at unang beses pa lang nagbibigay ng pahayag. Under oath po ito, kaya pwedeng makasuhan ng perjury. Pero of course, hindi na po siya after noon, hindi na siya nagpakita muli. Nawala na po siya sa sirkulasyon at lumabas na nga yung 18 Marines at kung ano-ano ring mga binigay ng mga detalye ng 18 Marines na maraming katakataka, katulad na lamang ng mga sinabi nilang nagbigay sila o nag-deliver sila ng maleta kay Senador Tito Soto, at ang tumanggap daw yung kanyang executive assistant na si Mark, na nalaman natin na patay na pala yun ng marami ng taon, 2015 pa ata. No? So itong mga ito, apat sa 18 Maleta Boys, nag-recant na rin o binawi na rin ang kanilang testimonya at sinabing at itinuro nila na gumawa ng mga yan ay sila Baligod, si Attorney Baligod kasama, at ganun din si Marcoleta at si Mike Defensor. At yun ang pagkakahawig sa nangyari kay Orly Gotesa. Sa pagkakataong ito, sa kanyang recantation mga kababayan, ang sinabi niya, at ito po ay may mga CCTV videos mga kababayan, no? Nahuli ito sa camera. Sinabi niya na
pumunta pa siya sa office ni Senator Marcoleta na nakita rin naman, pinakita yan sa Billionaire News Channel, ano, yung 19 minutes siya sa loob ng opisina ni Marcoleta bago siya bumaba doon sa Blue Ribbon hearing at bago siya isinalang. Ano, doon niya daw sinabi niya doon nangyari yung coaching, ano, itinuro sa kanya kung anong dapat niyang gawin, sabihin at babasahin lamang niya yung anong dapat niyang basahin. So, sinabi rin ni Orel Gatesa, ginawa ng yung affidavit na yun ay gawa, kung di tayo nagkakamali, nila Mike Defensor at ang kanyang pamangkin. So, talaga ang layunin lang nito, suma total, ay destabilization. Kumbaga ay nagdudulot, ang gusto nilang gawin ay magdulot ng, ng galit sa mga tao at duda sa gobyerno sa pamamagitan ng paninira sa mga nakaupo at halal ng mga opisyales, partikular si Speaker Romualdez. Tapos mga kababayan, hindi pa doon natatapos dahil marami pang sangkot at marami pang nangyari. Halimbawa na lamang po, may isa pang video na lumabas din na sa parking lot nagkita sila Mike Defensor, kung di tayo nagkakamali si Rodante Marcoleta at yung asawa ni Diskaya, ni Sara Diskaya, si Pacifico Diskaya, Curly Diskaya, mga kababayan. At doon nga merong ding atang script na nangyayari dahil di umano, mga kababayan, nakikiusap ata itong mga Diskaya na tulungan sila kasi nga malaki ang problema nila, pero ang kapalit ata, ang gusto mangyari ata nila Senator Rodante Marcoleta base doon sa mga lumabas na mga ano sa social media, mga kababayan, ay maglalabas sila ng mga listahan ng mga pangalan na gusto nilang ituro. Gusto nila Senador Rodante Marcoleta na ituro. At may kaakibat ata dyan meron pang halagang hinihingi. Na yun naman ang tumutugma doon sa sinabi ni Orly Gotesa. Ang sabi niya, pinangakuan siya ng humigit kumulang 100 o 150 million. Napakalaking halaga, mga kababayan. At scholarship ng kanyang mga anak. Kaya natukso siya. Natanggapin yung partisipasyon niya na ituro si Romualdez at basahin yung affidavit, kahit na sabi niya ngayon sa kanyang retraction letter, sa kanyang recantation, na hindi daw totoo. Ano, mga kababayan? Pero nandun na eh. So ano ngayon ang pananagutan? Kasi yung kredibilidad ngayon ni Gotesa, obviously, may bahid na. Questionable na talaga. Kasi simula pa lang naman, questionable na eh. Pero ang hindi napapansin ng ilan, kasi nakatutok ngayon kay Gotesa, mga kababayan eh. Pero meron po tayo Republic Act number 11594. Ito po ay pinasa noong 2021 at pinost din to ni Senator Ping Lacson eh. Siguro ipopost ko diyan, mga kababayan. Hahanapin ko yung post ni Senator Ping Lacson. Kung saan doon hindi lamang yung taong nag-perjury o nagsinungaling under oath ang dapat managot, kundi pati yung taong nag-induce o ng hikayat ng paano bang i-describe yun? Nag-induce na ng impluwensya sa isang tao para mag-commit o labagin yung kaso ng perjury ay liable din for being a principal by inducement. Kumbaga, sa pagkakataong ito, kung totoo yung sinasabi ni Gutesa, yung mga gumawa ng affidavit at ang mga naghikayat sa kanya at ang mga nag-impluwensya sa kanya, na milit sa kanya basahin yung affidavit na yon kahit hindi totoo, dahil under oath yan, dapat managot din. Yan ang dapat pag-aralan at tignan pa ng ating mga kababayan at ng ating gobyerno mismo, dahil obviously hindi lang isang beses na nadadawit itong sila Mike Defensor at sila Marcoleta sa mga testigong pabago-bago ang statement at mga testigong kaduda-duda ang kredibilidad, katulad ng 18 Maleta Boys at ito nga ngayon si Gutesa na una rin nilang naipresenta nung isang taon, mga kababayan. So hanggang dito po muna, may tutuloy ko po yung part 2 nito pero puputulin ko po muna sa ngayon. Hanggang dito po muna, kung di pa po kayo nakasubscribe, sana po subscribe kayo, comment at like. Maraming po salamat, AJ Comentaries po.